Hi mga ka-coders and welcome to Codeversidad. So, pag-uusapan natin ngayon, bakit mo nga ba kailangan matutunan ang Docker? Gamitin natin example ng isang web application. Kunyari, gumagawa tayo ng isang web application. Siyempre, sa web application, kailangan natin ng codes. Pwedeng gawa sa PHP, Ruby, Java, etc. And then, siyempre, kailangan natin ng web server. So, pwedeng gawa ito sa Apache and Nginx. And of course, kailangan natin ng database para i-store yung mga records natin, yung mga data natin. So, pwedeng gumamit tayo ng MySQL and MariaDB. So, ito yung sample lamang natin na web application. So, sa web application, meron tayong dev environment. Ito yung kung saan tayo gumagawa, yung local host natin. Pwedeng naka-Windows tayo and naka-Linux tayo. And then, meron tayong test environment kung saan meron tayong alpha, beta, and staging. So, normally, kapag pumasa sa alpha, ililipat na natin sa beta, and kapag ready na for releasing, ikakabit na natin sa staging for final scanning bago natin i-release sa prod environment. So, dito pa lang mga coders, parang meron na tayong maliit na problema na lumalaki. Unang-una, iba yung dev environment natin sa Windows at sa Linux. Iba yung dev environment natin kumpara sa test environment na Linux lamang and sa prod environment. So, normally, ang gagawin natin yan, kahit naka-Windows man tayo or naka-Linux, itatry natin yung best natin, i-install lahat ng kung ano meron kay test environment and kay prod environment. Pero kahit anong gawin natin guys, may difference sila. May difference ang dev environment sa test and prod environment. So, pag-usapan natin yon. So, ang isa sa mga pinakamalaking difference is directory separator. Sa Linux kasi, tayo ay gumagamit ng //path/to/directory. Habang sa Windows naman, / yung gamit natin. And then, file name case sensitive. So, sa Linux, actually, Unix file type like Linux is case sensitive. So, kung naka-camel case ka, camel case dapat. Habang sa Windows naman, kino-convert nito yung table name natin. Regardless, camel case ba yan, all uppercase, kino-convert niya to lowercase lahat. May mga workaround dito, syempre. Pero makikita natin yung big difference nila sa case sensitivity. Si Windows hindi Si Linux case sensitive yan. Pasensya na sa background noise. And then, file encoding, si Windows, UTF-8. And then, yung pag-i-implement natin ng file permission, malaki rin yung difference. So, sa mga difference na napag-usapan natin mga coders, makikita natin na maaring ang dev environment mo naka-Windows, tapos yung isang kasama mo naka-Mac, yung isang kasama mo naka-Linux. So, magkakaiba yung dev environment natin. So, nagkakaroon tayo ng problema doon. Dahil kung minsan, hindi natin napansin na yung isang member pala natin nag-install na ng bagong dependencies sa prod environment and sa test environment natin. And then tayo, wala pa na pag-iiwanan yung sa atin. Medyo may kahirapang i-update. So, kailangan lagi kang updated sa mga changes na ginagawa. At maliban doon, yung mga versions conflict, syempre, hindi natin napapansin kung minsan na iba na pala yung version na nasa atin, nasa dev environment natin. Kaya naman kung minsan, gumagana sa dev environment, sa localhost, gumagana, pero sa production and sa test environment, hindi siya gumagana. So, may solution para dito, para magmukhang identical. Para maging identical yung dev environment sa test environment sa prod environment. Isa rito is yung virtualization, which is virtual machine, like yung VirtualBox or yung VMware. And then, another solution dito is yung containerization. Ito na nga yung sa Docker container. So, pag-usapan natin si virtualization. So, si virtualization, gaya ng lahat, syempre, kailangan ng hardware infrastructure. So, sabihin natin na ito yung laptop mo, ito yung desktop mo, o ito yung server mo. So,
kailangan niyo ng hardware infrastructure. Tulad na lamang ng nasabing list na to, itong tatlo. Syempre, nandiyan yung RAM, yung storage, yung Ethernet, etc. And then, yung host operating system. Ito yung host OS mo. Yung OS na naka-install sa computer mo. Pwedeng Windows, pwedeng Ubuntu, pwede rin naman Mac, etc. And then, here comes hypervisor. Ano ba yung hypervisor? So, isipin na natin si hypervisor is sila yung VirtualBox or VMware na nagpaparan at nagmamanage ng virtual machines. And then, yung guest operating system natin, which is yung virtual machine nga. So, sa sample na pinapakita natin sa screen, tayo ay gumagamit ng Ubuntu as our guest OS. Okay? Pero pwede rin naman itong CentOS and other OS. So, makikita natin dito mga coders na virtual machines are isolated and has its own full operating system. So, completely isolated ang mga virtual machine. May sarili siyang OS, may sarili siyang kernel. So, dahil dito, medyo may katagalan mag-load kasi nga, after mo i-load yung main OS, yung host OS mo, yung main OS, after mo i-load yung host operating system mo, is kailangan mo ring i-load separately yung guest OS natin. At kung minsan, malalaki rin ang files ni guest OS ng mga virtual machines natin. Kasi nga, full OS siya. Ano siya virtual machine siya. So, ayun. And then, syempre sa virtual machine, naka-install na dyan yung PHP, Apache, MySQL, o kung ano man ang ginagamit natin sa web service. So, sa ganitong paraan, mga ka-coders, makikita natin na kahit iba yung operating system ng host OS mo, ay pwede ka magkaroon ng kaparehong configuration tulad ng binaries, libraries, dependencies sa prod environment. So, ikakopy mo kung paano sinetup yung prod and yung test environment mo. Ganun mo rin isa-setup si virtual machine mo, which is maganda na yon. Almost, masabi natin na almost identical na yon. Kaya lang may mga pagkakataon na may mga changes sa prod environment, sa test environment na hindi natin na i-apply sa ating mga virtual machines. Kung minsan na outdated tayo or kung minsan naman may testingin tayo, updated na sa atin and then nakakalimutan natin i-update yung ating test environment and yung ating prod environment. So, gaya ng sinabi ko, pwede rin itong maging cause na gumana nga ito sa local mo, hindi naman gumagana sa prod environment or sa test environment or sa iba pang mga kawork mo na gumagamit din ng virtual machine pero hindi rin updated yung kanilang mga dependencies and libraries. So, ito nga, iyon. May mga pagkakataon na updated ang virtual machine, kaya naman nagiging magkaiba sila sa prod and sa test environment. And then, ang pangalawang solusyon natin is containerization, no? Ito yung ginagamit ni Docker Container. Okay? So, ang container ay nagraran ng program or service tulad ng Apache o Nginx na may sariling environment din. May sarili rin siyang environment. Ang isa nga lang, sa pinaka-major difference ni container, pagdating kay virtual machine, is si container ginagamit niya yung same kernel ng host operating system. So, si virtual machine guys, tatandaan natin, mga ka-coder, may sariling OS si virtual machine. May sarili siyang kernel. Pero si container, meron siyang sariling software, meron siyang sariling binaries and libraries, pero same kernel ng host operating system ang ginagamit niya. Doon pa lang mga ka-coders, makikita natin na, same kernel pala, edi mas mabilis ito. Mas maliit ito, at same kernel siya, so gagana siya, no? Kung ang host operating system mo is Linux, gagana ang mga container mo na Linux. Pero kung ang host operating system mo is Windows, gagana pa rin naman ang mga container na Linux dahil sa Windows meron siyang tinatawag na WSL or Windows Subsystem for Linux, or meron din naman siyang Hyper-V, depende sa gagamitin ni Docker mo. But sa panahon ngayon, sa palagay ko, ang better approach is gumamit ng WSL, which is version 2 na.
So, sa makatuwid, si container ay nag-execute. Gaya ng sabi natin kanina, si container, ina-execute niya yung command directly sa kernel ni host OS dahil nga wala siyang sariling kernel. Meron lang siya libraries, dependencies, process para mapagana yung single application na yon. Ang container image naman, mga ka-coders, ito yung naglalaman kung ano yung kailangan para i-run yung process tulad na lang ni Nginx or ni Apache. At ito ay papaganahin sa host OS pero hiwalay na environment nga, gaya ng sinasabi natin kanina, no? So, ito, mga coders, ang Nginx image sample natin. So, meron siyang binaries, libraries, and configurations. So, si Nginx ay naglalaman lamang ng mga yon at wala nang iba pa, no? Wala nang iba pa. And then, kapag si Nginx ay nirun natin, siya ay tatawagin na natin container or Docker container. Siya yung instance ng running image. And si Docker container is nagra-run lang siya ng isang process lang. So, kung si Docker image is Nginx image, and then si Docker container ay magra-run lang ng Nginx process. And then, normally, although pwede rin naman na nasa container ang files, but in practice kasi, ang mga files natin nasa labas. I-mount lang natin yung directories natin from host operating system to container. At kapag na-mount na natin yun, ang gagawin ni container, isa-serve niya yung files natin na naka-mount. And of course, kung may logs si container, Nginx logs, isa-save niya yung logs sa external files, hindi sa mismong container. Tatandaan natin na ang container natin is immutable. So, ito. Pag pinaghiwalay natin yung data, binaries, libraries, and configuration, gumagawa tayo ng immutable system kung saan hindi natin ginagalaw si container. Ang ginagalaw natin is yung external files, and kung kailangan natin i-update si Nginx image, ang gagawin natin, i-take down natin ang running container. And once tinurn down na natin, tinurn off na natin si container na running, saka natin pwedeng i-update si Nginx na image. Pwedeng yung config lang yung ni Nginx, or pwedeng yung libraries na gamit ni Nginx, or yung binaries. And then, once na-update na natin si Nginx, i-run natin uli yung image natin ni Nginx, and then mag-start na siya ng bagong container running the latest Nginx image. So, sa ganitong paraan, na-update na natin. Updated na yung running container natin. So, containers are short running lang, guys. So, every time na may i-update ka, either external files or image ang babaguhin mo. So, container does not get any updates. At ang na-update lamang ay yung mga image natin. So, hindi na-update sa container, mga ka-coders, ha. So, sa ganitong paraan, since madaling i-update si image, madali siyang i-distribute sa team and i-deploy ang image sa test environment and sa prod environment at sa mga ka-work natin. Ma-ensure natin na parehong-pareho, no? Identical yung image, yung dev environment natin sa test environment natin, sa prod environment natin. Dahil nga isang image lang naman ang ginagamit natin, pare-parehong image, no? Napakalaking advantage nito kasi regardless kung ikaw ay naka-Windows, ikaw ay naka-Mac, or ikaw ay naka-Linux, pare-pareho tayo ng dev environment. So, malaking advantage talaga ito. So, nakakasigurado tayo na yung nga, pareho ang environment at madali rin yung onboarding, mga ka-coders. For example, may bago tayong employee. Imbis na sabihin natin, install mo yung ganitong version, install mo yun, setup mo yan. Imbis na ganun, ibibigyan natin yung image na ginagamit natin at iraran lang yung image and biola. Magkakaroon na siya ng kaparehong dev environment na tulad ng mga ibang members and kapareho ng test and prod environment. So, maiiwasan natin yung, gumana sa computer ko to ba't sa inyo hindi? Maiiwasan natin yung kasi nga, pareho tayo ng environment. At kung kailangan i-update lang si image and i-distribute lang sa members ng team and if aprobado na, sa test and then sa prod environment. So, pagkumparahin natin ngayon si virtualization kay containerization. Okay?
So, dito makikita natin meron tayong dalawang guest OS. Yung VM1 natin, which is Ubuntu, which is naka-install si Apache and PHP. And si VM2 natin is naka-install si MySQL. So, sa sample na ito, sabihin natin si VM1, binigyan natin ng 16GB of RAM at 64GB of storage. Habang si VM2 naman ay binigyan natin ng 16GB of RAM and 64GB of storage. Pasensya na sa background noise, mga ka-coders, ano. So, in total, so BM1 natin may 16GB, si BM2 may 16GB, parehong may 64GB. In total, maglalaan tayo ng 32GB of RAM kay virtual machine lang. And maglalaan tayo ng 128 storage kay virtual machine lamang. So, ibig sabihin lang nito, kailangan natin ng at least 40GB of RAM and at least 150GB of storage. So, dito mga ka-coders, makita natin yung advantage din ni containerization. Kasi nga, pag si virtual machine, ni-run mo, kung ang RAM mo is 40, kukunin niya yung 32GB at matitira lang 8GB. So, 8GB na lang yung matitira para sa host operating system para mapagana niya si virtual machines at yung iba pa niyang kailangan paganahin. Ganun din naman sa storage. Maglalaan ka ng 128GB. So, kailangan mo at least minimum of 150GB. Pwede rin namang i-setup na nag-i-scale si storage ni virtual machine, pero bilang example, ginagamit natin ito. And then, si containerization tayo. Tulad ni virtual machine, kailangan natin ng hardware infrastructure. So, yun yung laptop, desktop, servers. And then, kailangan natin ng host operating system. And then, kailangan natin ng container manager. Sa pagkakataong ito, ang gamit nating container manager is si Docker. And then, andyan na yung mga container. PHP process, Apache process, and MySQL process. Ito yung mga running image, So, gaya nga na sinabi natin, itong mga container, nirarun or in-execute niya directly sa host operating system, yung commands. Kaya kung makikita natin, wala siyang sariling OS, wala siyang sariling kernel. Ang meron lang siya is yung process na kailangan niya, and then in-execute niya directly sa host OS natin. So, dahil dito, less storage siya, unang-una. So, yung virtual machines natin, kailangan natin 120GB, di ba? Habang sa mga container natin, hindi naman natin kailangan ng 120GB. Again, pasensya na sa background noise. At maliban doon, kung makikita natin na itong mga to, meron kasi tayong tinatawag na name spacing, no? Siya yung nagde-determine kung ano yung i-allocate na resources ng ating host OS. Meron din tayong tinatawag na control group naman. Siya naman yung nagde-determine kung ilan yung resource na kailangan, ilan yung bandwidth, ilan yung RAM na i-allocate sa ating mga container. So, dahil doon, mas na-utilize natin, mas na-maximize natin, napipiggyback nga natin yung host operating system natin. At dahil doon, mas tipid siya sa resources. Kasi nga, running siya sa host OS. Wala siyang sariling kernel, hindi katulad ni virtual machine. So, ilan lamang to sa mga advantage ni Docker. Ilan lamang to sa mga dahilan kung bakit kailangan mong matutunan si Docker ngayon. Natandaan natin, mga ka-coders, na through containerization, nami-minimize natin yung differences between dev environment to test and to prod environment. Napakalaking bagay lalo na sa versioning. Kung gusto mong i-update yung mga image, i-update mo lang yung image mo and then i-deploy mo, which is napaka-lightweight at napakabilis, no? Normally, maliit na files lang to. Kumpara kay virtual machines na ilang gig ang ginagamit na storage, na medyo may katagalan din na i-boot, medyo may katagalan din i-deploy. So, pwede rin naman na virtual machines ang gamitin natin, which is kasi ang virtual machine mas madaling i-setup, mas very straightforward to. May sarili tong host, may sarili tong OS, mayroon tong isa tong guest OS, so full OS siya, madali siyang intindihin. Kumpara kay containerization, medyo nakaka-intimidate siya, pero in return kasi, mga coders, in return, malaking bagay na matutunan natin si containerization, si Docker, dahil nga sa ito na yung ginagamit ng mga companies ngayon.
Maliban sa ito na yung ginagamit ng mga companies, ito na yung kumbaga de facto o ito na yung tinatawag natin na parang standard na ginagamit sa ating mga hindi lang sa dev pati na rin sa test and prod environment. So ayun lamang mga ka-coders, ano, yun yung mga dahilan kung bakit nais nating matutunan to. Sana may natutunan kayo sa video na ito at kung may time kayo mga ka-coders, ano, mag-subscribe kayo sa YouTube channel namin at i-like kami sa Facebook, Codeversidad. Ang inyong suporta ay malaking tulong na at inspirasyon sa amin para magpatuloy kami sa aming mga ginagawang courses. So, dito na nagtatapos ang video na ito. Kita-kita tayo sa next videos natin kung saan ituturo na natin kung paano gumamit ng Docker.